Sabi ko hindi ko iba-vlog, pero bigla ako nang hinayang, ang gaganda kasi. Hi guys, samahan nyo akong gumawa ng mga edible topper. Naka-timelapse lang to kasi hindi talaga kakayanin kung normal video, baka maubos yung memory ng phone natin. Ang timpala ng cake ay under the sea, then full fondant. Kaya yung mga details para sa cake ay ginagawa natin sa fondant. Yung size pala ng cake ay 6 yung diameter, kaya kumuha ko ng styro at dun ko ginagawa. Yung size pala ng styro ay 6 inches round din, dun ko ginagawa yung mga toppers or pinapato para matansya ko kung gaano kalaki yung mga toppers na kailangan kong gawin. And para mapagkasya ko yung mga details sa kabuuan nung size 6. Ito pala yung inspo na pinapagawa ni ma'am, kaya yun yung mga ginagawa natin. Mahirap lang siyang gawin at matrabaho kasi maraming details and masyadong detalyado. Kaya in advance ko na yung paggawa ng mga toppers. 2 days before, pinaghandaan ko na lahat ng mga fondant details. May kasama pa kasi yung mga seashells. Yung seashells naman, para yun sa 60 pieces na cupcakes na in-order ni ma'am. Sobrang dami, no? Yung ibang fondant details, nagawa ko na pero hindi ko na videohan. Kasi sabi ko nga, diba, hindi ko sana i-vlog para mas makapag-focus sana ako at mabilis ko matapos kasi matagal talaga akong gumawa ng mga fondant details or fondant toppers. Pero syempre, gusto kong ipakita sa inyo kaya ito, binidyohan ko. 'Di ba? Ang lakas nyo kasi sa akin eh. Kung mapapansin nyo, ang laki ng octopus, then meron pang naka-float na fish. Kung iisipin nyo, mabigat na yung ganyang details, no, na tipong parang masira yung cake sa bigat niya. Totoo yon kung fondant lahat yung ginamit. Pero gumamit kasi ako dyan ng Rice Krispies para gumaan yung topper. Magandang gamitin yon kapag mabibigat yung toppers kasi magaan lang yon. Bali sa loob ng mabibigat na toppers na yan ay Rice Krispies yung laman. Yung Rice Krispies pala, ginawa ko lang din sa minelt ko na fondant na marshmallow and butter. Naubusan na kasi ako ng marshmallow. Sa melted fondant ko na lang ginawa. O, diba? Ang witty ng idea. Yung fondant naman kasi ay made of marshmallow din. So, hindi naman nalalayo. Gumagamit naman ako ng shortening kapag dumidikit na sa gloves ko yung fondant. As you can see, ang perfect naman ng pagkakashape ko. Hindi naman bako-bako. Kailangan lang talaga mabilis gumawa kasi mabilis din talaga tumigas yung fondant. Balik-balik na nga ako dyan sa microwave. Medyo malayo kasi yung place niya sa akin. Kung makikita nyo pala yung mga cheese piece ko sa likod, ganyan kasi ako gumawa ng mga toppers. Gusto ko malapit sa akin yung mga tools na mabilis ko lang makuha at magamit. Bali, malapit na tayo matapos. Advantage na maaga gumawa, hindi na mapupuyat. As much as possible, iniiwasan ko na kasi talaga mapuyat sa paggawa ng cake. Kasi may pera ka nga, pero magkakasakit ka naman, diba? So, baliwala din. And bukod doon, attach na lang na attach sa cake. Kaya mapapabilis yung pagtapos ng cake. Sa preparation ko talaga ng full fondant cake na to, halos 3 araw talaga mula sa pag-bake, gawa ng mga fondant toppers, and pag-assemble na nung cake and cupcakes. Tunay na nakakapagod talaga, pero carry lang. As long as mahal mo yung ginagawa mo. So, eto na, tapos na tayo sa next vlog na yung pag-assemble ng cake. Thank you so much for watching. Babush!